Praise the Lord. No, I love my children. Tama na! Drama, no? Okay. Woo! Praise the Lord. Buksan po natin ang ating Bible sa Genesis. Beginning of the year, January. Beginning muna tayo, Genesis. Kahit na last Sunday in January. Mga commitment, naway makapag-encourage tayo, mga promises ng Panginoon, panibagong pag-asa, new hope. Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Thus the heavens and the earth were finished, and all the hosts of them. And on the seventh day, God ended his work which he had made. And he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Hilingin ko si Sister Seldy mag-pray. Hallelujah. Panginoong Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong mga salita. Dalangin ko, O God, tulungan mo kami. Buksan mo ang aming mga kaisipan at puso, O God, na maunawaan ng lubos po ang iyong mensahe sa umagang ito. Tulungan mo po, Panginoon, ang iyong lingkod na gagamitin. Punasan mo siya ng iyong banal na langis at hayaan mo, Panginoon, ang iyong presensya ang mangunguna at kikilos sa aming kalagitnaan ngayon hanggang matapos ang aming serbisyo. Umaasa kami sa pagpapalang iyong biyaya, Panginoon, na ibibigay sa amin ngayong umaga sa iyo ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo po ay kamay natin ang ating mga katabi. Makakaupo na tayo. God bless you. Praise the Lord. So, binanggit kanina ni Sister Camille na tayo ba pumunta rito para matulog o magpahinga? No? So, pero talagang narito po sa lugar na ito ang the rest of the Lord. No? Yung kapahinga natin sa Panginoon. So, the idea of God resting. Okay? So, ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay God's plan for you is a good plan. No? Okay. So, the idea of God resting, yung nagpapahinga. No? So, iba't iba ba, anong pag-unawa natin pag nakita natin sa Bible, God rest. No? Kasi sa tao, madali nating maisip kung ano yung pag nagpapahinga, di ba? Yung iba, ang motto sa buhay, hindi bali walang trabaho, basta hindi naman pagod. Diba? Parang okay din yun eh. No? Hindi naman pagod eh. Pero kaya tayo nagpapahinga dahil tayo pagod. No? At ilang bahagi ng salitang rest, wag naman sana sapitin agad natin, yung sa RIP. No? May rest din doon eh. So, curious ba kayo about God resting? Ano ba talaga ang ginagawa ng Panginoon pag siya ay nagpapahinga? God rest. Siya ba ay natulog, nag-spa, nagpamasahe? Oh? At kailangan ba niya ng pahinga? Napapagod ba siya? So, yun naman isipin natin mga kapatid. So, bakit siya nagpapahinga? Bakit isinulat sa Biblia mga kapatid that God rested? So, ako po'y naniniwala that God is trying to communicate something about Him nang sinabi niya na siya po ay nagpahinga o God rested. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Thank you, Jesus. Ang ilang bagay na attributes ng ating Panginoon, ang isa rito, mga kapatid, is God is an infinite God. No? Hindi mo kayang sukatin. No? Hindi kayang sukatin, mga kapatid. Far bigger than we can comprehend. So, kaya pinipili ng Panginoon na ipaliwanag itong hindi kayang ipaliwanag sa pamamagitan ng mga terminology na maunawaan ng tao. Humans have some understanding of God, kaya nagsasalita ang Panginoon in human terms. So, kaya sa Bible 66 verse 1 ng Isaiah, ay sinabing, "The heaven is my throne, and the earth is my footstool." Di ba? The earth is my footstool. Ibig sabihin ba noon, punta tayo sa North Pole, makakita tayo ng dalawang higanting paaroon, nakatuntong sa tuktok ng North Pole. Di ba? So, ibig sabihin nun, mga kapatid, ay ipakita ng Panginoon na He rules the universe. Sakop niyang lahat, mga kapatid. At siya, God is transcendent.
transcendent, lampas sa limit, no? Kumbaga sa iyong kaya mo maunawaan, lampas-lampasan pa ang ating Panginoon. He's above and beyond this planet. He oversees everything, mga kapatid. He controls the universe. Hallelujah. Kaya, paano mo ma-explain that infinite God to a finite human being? Di kailangan natin gumamit ng mga terms na kagaya nito, kagaya ng heaven is His throne. So how big is heaven? Ganong kalaki ang kalawak ang heaven? Walang dulo to eh. Mula sa kanluran hanggang sa silangan, di nag-aabot yan. So ang taas niyan ay walang hanggan po, mga kapatid. At it contains billions of stars. At ang stars na yan may kasinlalaki ng araw. Pero mas malaki ang space pa rin, mga kapatid, kahit innumerable numbers of stars ang naandyan. So ibig sabihin, napakalawak po ng heaven, at ito'y sinasabi ng Panginoon that it is His throne. Ang trono ay inuupuan. Sakop niya, no, mga kapatid. So, ganoon po ang merong gustong ipaliwanag ang ating Panginoon sa mga salita na binibitawan niya sa Biblia, gaya po ng God rested. It doesn't mean that the same thing na tayo nagpapahinga, na tayo pagod, na kinakailangan na nating magpahinga, kundi makakatulog na tayo sa pagmamaneho. Sino nakakaranas na makatulog sa pagmamaneho? Halos lahat ng driver ay inaantok dyan, mga kapatid. Bira, exempted dyan. No? At nagpapasalamat tayo sa Panginoon at patuloy po tayong ginagabayan sa mga panahon na umuwi ng madaling araw na puyat, na nagugulat ka na lang, pubusinahan ka, pala nagewang na yung sasakyan mo. So, kailangan mo ng pahinga. Kaya dito po, mga kapatid, ano ang gustong ipaliwanag ng ating Panginoon? What does it mean that God rested? Praise the Lord. Una, God created the universe. Created the earth, the animals, then pagkatapos po ang human beings. And on the seventh day, He rested. Nagpahinga siya sa ikapitong araw. So, ang gusto kong ipaabot sa inyo at sa aking pangunawa, mga kapatid, that God is telling something about freedom. Freedom. We cannot question kung magpahinga ang Diyos o hindi. Kung gusto niya magpahinga, wala tayong magagawa roon. Di ba? Pero pag nagpahinga ka sa trabaho, sisitahin ka eh. Di ba? O, habang nagpapahinga ka, mamlansya ka. Di ba? Ganon. Ganon, di ka lulusot sa mga amo eh. Pero ang Panginoon, kung gusto niya magpahinga, hindi natin maku-question. Freedom. God can do what He wants to do. He is under no obligation, mga kapatid. So, wala siyang time clock, wala siyang biometrics. Kung gusto niya magpahinga, pwede siyang magpahinga, mga kapatid. At kung gusto niya tumigil sa paglikha, titigil siya. Sa ikapitong araw, tumigil siya. No, hindi mo maka-question. Pagkatapos siya po ay nagpahinga, mga kapatid. Kung gusto niya makipag-fellowship sa atin, gusto niya magpadama ng kanyang presensya, it's up to Him. He controls everything. At siya po ay may freedom na gawin ang mga bagay na yon, mga kapatid. He can rest whenever He wants. So when He says God worked 6 days and God rested on the 7th day, ang sinasabi rito, mga kapatid, kontrolado niya ang schedule niya. Kontrolado niya ang lahat na nangyayari under the sun, mga kapatid. Alam niya ang kanyang mga plano, ito'y perpekto at nasa tamang panahon, at ito po ay kanyang alam ang bawat detalye nito, mga kapatid. So, ginagawa ng Panginoon ang gusto niyang gawin, mga kapatid. At kung gusto niyang tumigil, siya po ay makakatigil, mga kapatid. He has the freedom on all these things. Hallelujah. So, yun ang gusto nating ipaunawa, mga kapatid, that God is in control. A God who has all the power, a God who is free to whatever He do. There is nobody else telling God what He can do and what He cannot do. Di ba? So, yun po, yung freedom ng ating Panginoon. So, walang makapagsasabi sa Kanya, gusto ng Panginoong magpahinga, God rest. No? So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, we can put our trust in Him sapagkat siya lang ang kaya natin mapagkatiwalaang kontrolado niyang lahat. Di ba? So anything, mga kapatid, na mapagkakatiwalaan natin, minsan may questionability pa na mapabayaan, malimutan. No? Kahit na yung pinakamamahal natin sa buhay, pinakamatindi nating, pinakamahusay ng pagtiwalaan mong gwardiya, mga kapatid, pwede pa itong magkamali, mga kapatid. So that is the first thing, mga kapatid, God's freedom. Hallelujah. So you know what? He has perfect freedom of choice.
Isang importanteng bagay, perfect freedom of choice. At yan ay binihagi niya sa atin mga kapatid, yung freedom of choice na yan. Pero yung kanyang freedom of choice, perfecto yon. Lahat ng kanyang piling gawin, tama. At sigurado mga kapatid, He created us in His image so that we will have freedom of choice. Yun din ang, kung paano niya tayo kinrate sa kanyang image, meron din tayong freedom of choice. Kaya yun din pong mga kapatid, kalayaang yon ang gustong ipaabot sa ating ng Panginoon na ating i-exercise na magkaroon tayo ng tamang pagpili sapagkat may kalayaan tayong pumili. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. So the second thing na gustong ipaabot, God shows joy. Joy. Pag binasa natin ang Genesis chapter 1, sa verse 25, He created all the universe, the animals, and then, ang sinabi niya, it was good. No? So, when He rested, that is a kind of God na sabi niya, tinignan niya, pag tumigil siya, di ba may pagkakataong meron kang ginawa, may project kang ginawa, kung ikaw man ay merong painting man yan, o ikaw ay composer, or anything na meron kang ginagawa, bigla kang titigil, mag-contemplate ka, okay itong nagawa ko eh. Parang nasisiyahan ako, na-inspired ka, di ba? Gano'n, no? So, tumigil siya. Tinignan yung creation niya mula first day hanggang sixth day. Nakita. At siya sinisiguro ko sa inyo, hindi siya nadismaya. Ang tanging nadama ng Panginoon is joy. No, perfect joy dahil ang kanyang pagkalikha ay perfect mga kapatid. Hallelujah. Kaya, even though we struggle with chaos in our world, sometimes sa ating pong mga buhay mga kapatid, God created this world. This world is a fundamentally good creation. Good work. No? Kahit paanong tingin nating magulo to o malungkot or anything mga kapatid, ang nilikha ng Panginoon ay isang napakaganda at napakabuting universe. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! At siya po ay namangha at natutuwa sa mga ganong bagay. At siya po ay mayroong mga mas bigger plan na pwede nating hahigit pang makita mga kapatid. Hallelujah! Maging ang mga tao sa sanlibutan, sinabi po sa Romans chapter 8, verse 21 hanggang 23, even the physical world will be delivered from the curse that come from sin. Dito sa mga verses na ito, mga kapatid, ay nagsasabing, the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now, waiting for the revelations of the sons of God. Ang buong sanlibutan ay, hindi man nila sinasabi, ay meron po silang inaantay na ma-reveal sa takdang panahon. Halos lahat ng mga tao sa sanlibutan ay aware sila na one day parang matatapos ang mundong ito. Di ba? So, at sila'y nag-iisip, maging tayo mga kapatid, kung sino ang sons of God ang matitira talaga. Matira matibay, sino talaga mapasama sa rapture. No? Yun po ang pinapaliwanag na yon, na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibig at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid bagay tayo na may nangagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukupkop na dilit iba ang pagtubos sa ating katawan. Darating ang panahon mga kapatid. In other words, the redeemed people of God one day ay mapupulfill ang purpose ng Panginoon sa atin. At yan ay nakalahad doon sa unang original na plano ng paglikha ng Panginoon hanggang sa dulo po mga kapatid. Hallelujah! Kaya tayo po yung mga redeemed na yun, tayo po yung mga sons of God na gustong-gustong sa ngayon pa lamang ay iniintay na ng buong sanlibutan. Sino ka talaga yung mga tunay na anak ng Diyos pagdating ng dulo? Hallelujah! Praise God! So, God's plan is a good plan. So sa kalagitnaan po ng mga struggle mga kapatid, lagi nating iisipin mga kapatid, na ang plano ng Diyos ay napakabuting plano. Wala siyang palpak na plano, especially from the start pa lang mga kapatid.
God's universe is a good universe. God's future is a good future, mga kapatid. Kaya kinakailangan tayo na manatili, just keep on, moving forward, mga kapatid, sapagkat tayo ay nasa landas ng pagtahak doon sa tunay na tamang plano ng Panginoon sa ating buhay. Because God has a plan for the future, and one day, hallelujah, we will rest along with Him and will rejoice in the wonders of universe. Yung nadamang joy ng Panginoon nung matapos ang kanyang creation, mga kapatid, di ba nararamdaman din natin yon? Sabi nga sa Psalms, we will rejoice in the wonders of heaven because God did a good work and then He rested. For example, in physical creation, nakakasaksi kayo, mga kapatid, na tumingin sa gabi, yung sa pinakamadilim na gabi na walang ulap naman, maraming mga bituin, napakagandang pagmasdan. Ang mga beautiful scenery, meron nga mga piniling mga 7 wonders of the world, meron modern 7 wonders, napasama yung Palawan Subterranean Sea sa ilalim, no? So, there are marami po mga magagandang tanawin sa buong mundo, particular sa Pilipinas. At ako mismo, hindi ko naman lahat napupunta. Nakikita ko rin sa picture, sa video, no? Amazing. Napakagandang tanawin. At ikaw mismo makapagsasabi, pag naandong ka sa lugar na yon, ano nadarama mo? Inner joy. Napakabuti ng Panginoon. Ang ganda, no? Walang nagpunta sa tourist spot. Napakapangit ng lugar na pinuntahan natin. Nakakainis dito. Eh, gumastos ka ng libo-libo. Di ba? Lagi mo ina-appreciate and there is deeper joy. Ha? Sa physical creation yan, mga kapatid, no? Hallelujah. Pagdating mo ron, para ka naka-relax, di ba? You rested at yung inaalagata mo o talagang kino-contemplate mo yung relax na relax ka. Di ba? There is deep. Inisip ba, pastor, yung inaalagata? Medyo malalim yon, no? Praise God. So, doon po, mga kapatid, physical creation. In the midst of our Christian journey, we have trials along the way, but take time to step back and rejoice. Take time to step back and rejoice. Sa panahon na parang tayo napapagod, medyo tigil muna, tingnan natin ang mga nangyari. Isipin natin ang mga testimonies, mga naririnig nating mga patotoong nagpapalakas, nagpapagaling ang Panginoon, nagbabago ng buhay. Isipin natin at makakaramdam tayo ng deeper joy sa ating puso, mga kapatid, habang tayo nagpapahinga. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. And not only physical creation, yung ating spiritual recreation. Na-recreate tayo spiritually. Nabagong muli ang ating mga buhay, mga kapatid. God is molding our lives into His image. The original creation ng Panginoon according to His image. At nire-recreate niya tayo ngayon spiritually, molding us according to also to His image. Palakpakan natin ang Panginoon sa bagay na yon, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Sometimes we fail. Maring pumalpak tayo, madelay, bumilis ang lakad natin, o tumama, o hindi, mga kapatid, iba't ibang mga trials. But the image has not been destroyed. Remember that. No, maaari nagkakaproblema, mga kapatid, but still, itinuturing pa rin ng Panginoon that we are His image. Galing tayo sa image ng Panginoon. At spiritually, doon niya tayo minumolde. Hallelujah. Praise God. Take a little time to rejoice in the Lord. Take a little time to rejoice in what God has been doing sa ating pong mga buhay. Kaya tayong mga Christian, we spend some time with family, no? Sa church, fellowship, our spiritual family, na minsan maituturing nating mas closer pa tayo sa ating natural family. Minsan, no? At halos kalimitan, sapagkat hindi nyo napansin pag nasa isang magandang fellowship tayo, kakaiba yung joy na nararamdaman natin. Kasi kung di tayo nakakaroon ng joy dito, at magkakagalit tayong lahat na nagkakainisan, mag-uwi na tayo Di ba? There's something, mga kapatid, na nararamdaman natin pag tayo'y andito relax na nagpupuri sa Panginoon. We feel rested, mga kapatid, the rest of the Lord na binabanggit ni Sister Camille habang umaawit ka, mga kapatid. Hallelujah. Iba yung nararamdaman natin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah.
when we spend time with God's people, there is something about that strengthens us and encourages us. No? Lumalakas tayo, na-encourage tayo, at we enjoy something God has been doing sa ating pong mga kalagitnaan, mga kapatid. At isang bagay pa, pag nakakita ka ng tumayo sa unahan o maawit dito, alam mo ang pinagdaanan ng kanyang buhay. Na siya isang marumi, drug addict, masamang tao, mga kapatid, kung hindi na kinikilala sa kanilang pamilya bago makikita mo ang transformation. Ibang joy din ang nararamdaman mo. Hallelujah. At yon ang naramdaman ng Panginoon nung siya'y tumigil at pinagmasdan ng kanyang nilikha. That joy. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Pagkat nakikita natin, mga kapatid, kung ano ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Take a look in the 6 days, God did this, and now He is resting, mga kapatid. And so, dumating tayo ng araw ng linggot, tinitingnan natin ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. For the past weeks, past days, dito natin kino-contemplate ano nararamdaman natin. Pag may mga victory, no, kahit na hindi mo pa lubusang nakukuha yung victory, meron ka ng promise ng Panginoon, iba na ang pakiramdam natin, mga kapatid, nagbabago na tayo. Pangatlong bagay, freedom, joy, love. Love. God resting shows us God's love. Notice, mga kapatid, tingnan natin, He created for 6 days. The last thing He created was human beings. No, meron ngang istorya na, sabi nila, maraming istorya dyan sa creation. Sabi nila, ay, nung nilikha ng Panginoon ng si Adan, ay, sabi na, this is my first try. Kaya, pagbubutihin ko na. Kaya yung pangalawa, mas maganda si Ebe. No? Kasi pinagbuti niya raw. Story lang naman yun. So, ang dito, mga kapatid, ay makikita natin that kinakailangan magkasama si Adam and Eve, male and female. Humans are the apex of the creation of God, at pagkatapos tumigil siya, mga kapatid. So, you are the kind of person who works with your hand. Halimbawa, ikaw ay isang karpintero, mga kapatid, natapos mo na ang iyong ginawa, yung pinangarap mo, pinlano mo, pagkatapos sasabihin mo, when you finish, gusto ko yan. Love ko yan, ginawa ko na yan. Inspired ako dyan eh. Di ba? So pag minasterpiece mo ang isang bagay, alangang kainisan mo yun, gustong-gusto mo yun, mahal na mahal mo yun, di ba? You love your own eh, di ba? Kasi ang ganda ng nagawa mo eh, di ba? Kahit pintasan niya ng kahit sino, mga kapatid, basta ikaw ang gumawa noon at pinagmasdan mo yon habang ikaw nagpapahinga, gustong-gusto mo yon, mga kapatid. Hallelujah. And finally, you got what you want. So God created humans. Ang implication nito, mga kapatid, God created the universe, the stars, the planets, the physical earth, the seas, the animals, the plants, and all of that. And finally, God created humans and stopped. Ganon. So nakita niya, yun na yung dulo ng kanyang iniisip na plano. Lahat yun na alam nating preparation na gagamitin lahat ng tao, ang lahat ng nilikha niya mula sa unang araw hanggang ika-6 na araw. Correct? Di ba lahat ng kailangan natin, ginawa na niya eh. Bago yung pinahuling nilikha ng ating Panginoon, yun ngayon, tigil siya. He finally came to the supreme object of His creation. So when we say, God rested, it is not coincident that He rested right at that point. Hindi nagkataon lang yung, mga kapatid. No? Kasi kung tutuloy nating basahin sa verse 31, God said, His creation was good, no? Halos lahat mula sa unang araw hanggang sa ika-6 na araw, hanggang sa ika-5 araw, His creation was good. But when He finished creating Adam and Eve, yung verse 31, the end of the chapter said, and God saw everything that had made, and behold, it was very good. Wala pala. It was very good. No? Verse 31, 131. So, ibang-iba yan mula sa unang araw hanggang sa ika-5 araw. Pagdating sa ika-6 na araw, nung nilikha niya ang tao, ay binanggit doon, mga kapatid, behold, it was very good. Napakabuti. Hallelujah. And the evening and the morning were the 6th day.
So, God is telling something that we are worthwhile. No? Mahalaga tayo sa Panginoon, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos. We are the object of His love. Masterpiece niya. Ito na ang pinali ng aking paglikha. Hallelujah. Kaya siya po ay tumigil, mga kapatid, at hindi lang basta pagtigil, siya po ay nagpahinga, at yun ang center ng attention ng Panginoon from then on. Hanggang sa ating kapanahunan, ang pansin po ng Diyos ay nasa ating mga kapatid. As a human being, we are created in the image of God, and no other parts of creation that said they were created in the image of God. Maging ang mga anghel. No, nag-iisip sila, mga kapatid. Ang mga anghel, nag-iisip sila na, kasi binanggit sa Biblia na angels were created a little higher than humans, no? Pero mga kapatid, naniniwala ako na nag-iisip ang mga anghel of all the image na nilikha ng Panginoon, bakit sa image ng Diyos tao? Di ba? So hindi image ng Diyos ang forma ng anghel, tao. At nung siya'y ililigtas niya ang sanglibutang to, anong forma niya? Siya nagkatawang tao. So mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. So, at ang higit sa lahat yan, nag-iisip din ang mga anghel, paano ba maranasan ang presensya ng Diyos? Kasi all along, mga kapatid, kasama na nila ang Panginoon, sinasamba nila, mga kapatid. Hallelujah. Pero nakikita nila ngayon sa mga worship service, iba ang nararamdaman ng mga taong ito. Mahal ito ng Diyos. Nakakaranasan nila ang presensya ng Diyos. At higit sa lahat, ang talagang pinag-iisipang mabuti ng mga anghel, paano mong maranasang ang Espiritu ng Diyos ay sumaatin o pumasok sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na hindi nila naranasan. No, ayokong sabihin na nagseselo sila sa atin, mga kapatid. Sabihin ko nila nag-iisip sila. Dahil alam nila na tayo ay mahal ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Oh, the scripture said, even the angels beheld, even the angels desired to look into the baptism of the Holy Ghost that we enjoy. Hallelujah. No. Sinisigap nilang maunawa ng mga bagay na yan. They can't understand the glory of God. Hindi nila kaya unawain yan, mga kapatid. Yung kalwalhatian ng Diyos, yung presensya ng Diyos na ating pong nararamdaman sa ating kalagitnaan. They can't understand what it's like for God to become one of them. Nung nagkatawang tao ang ating Panginoon, God's Spirit dwell in Him, dwell sa bawat isa sa atin, mga kapatid, because humans are unique, kakaiba, at higit sa lahat, mahal tayo ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. At isipin mo, mga kapatid, when God created humans, He created them both male and female. No? When God created us, He pinakita niya ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. We are the ultimate object of His love. At pansinin natin sa Genesis chapter 2, verse 18. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. So hindi mabuti pero para kay Adan na mag-isa. Kaya siya, mga kapatid, ang tungkulin niya ay pangalanan ng pangalanan ang lahat ng mga animal. Elepante, bayawak, butike, no? Yun lang ang kanyang tungkulin. Pero hindi siya nagkakaroon ng kaligayahan. Napansin ng Panginoon, hindi siya dapat malungkot, no? Kaya kinailangan niyang ilikha ang uli, mga kapatid. So God created Eve as co-equal, suitable companion and helper for a man. So it is interesting, God was not satisfied until He created both male and female. Kaya tayo mga lalaki, huwag tayo masyadong pa-importante, parehas lang tayo ng mga babae. No? Kahit tayo nauna. No? Kasi hindi na kumpleto ang galak at pag-ibig ng Panginoon nung hindi niya nakakreate both male and female. No, if we will read Genesis 1:26 to 27. And God said, let us make man in our image after our likeness. After our likeness. Likeness, kagaya niya. So God created man in His own image. In the image of God created him. Male and female created He them. So the image of God ay ang pinaghalong male and female.
Maliwanag? Di ba? What he's saying is that God is neither male nor female. Isa rin yun. Hindi lalaki, hindi babae ang Diyos. Pero kailangang pagsamahin mo ang mga qualities ng lalaki at babae para mo mai-represent ang image ng Diyos. Di ba? Pag halimbawa, mga kapatid, may mga pagkakataon, you think someone who is very aggressive, ano sasabihin niya? Typically, it is a masculine trait. Di ba? Pero pag dinedescribe natin ang isang human being as a nurturing human, ito ay mga nanay, babae. Di ba? Maaskaso, mapag-alaga, female. We think of female. So, but God is also a nurturer. Hindi lang, kung sa aggressiveness, pinaka-aggressive at firm mag-desisyon ng Diyos. Pero siya rin ang pinakamatinding nurturer. Tagapag-alaga. Caring about His children, mga kapatid. Sinabi sa Bible, mga kapatid, sa Lucas, that Jesus said, I want to take you, my people, like a mother hen, take her chicks under her wings, in the book of Luke. No? Parang tayo raw mga anak niya ay mga sisiw na nasa ilalim ng pakpak ng inahin. No? Yung inahing manok, no? Di ba tinatago sa ano? Di ba babaeng katangian nyo? Pero yung po, mga kapatid, ay kinakanya ng ating Panginoon. So a very feminine image because God is all of that. He is, ganon po ang image niya, male and female, God is both. Whatever is the epidermis of masculinity, God is that. Whatever is the epidermis of femininity, God is that in a transcendent way. Lampas pa sa limitasyon ng pagkababae at pagkalalaki, mga kapatid. In other words, to reflect God's image, we need both male and female. Kaya itong nakalulungkot, mga kapatid, that this human race is trying to distort the image of the male and female. Isang bagay yun, mga kapatid, na the original plan ng paglikha ng Panginoon sa male and female, pag ito'y dinistort natin, binago natin, mga kapatid, ito po ay isang bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. You know, there is the first problem, obviously, mga kapatid, sa reproduction. Hindi pwedeng magkaroon ng reproduction ang male and male or female and female. No? So, that is biologically maladapted to destroy that distinction of male and female. Psychological and sociological sense, you need a man and a woman to complement one another para magkaroon ng isang healthy home, masayang pamilya, magandang society o lipunan. But even in a bigger than that, psychological and physiological o sociological, ay yung pong spiritual warfare na nangyayari ngayon. Ang tinatarget talaga ng kaaway, mga kapatid, kasi alam natin, mga kapatid, that we are created according to the image of God. So, ang inaatake ng kaaway, galit siya sa Panginoon, ang inaatake niya yung image ng Diyos. So, kaya yung abortion is very tragic. Image ng Panginoon, yung baby na yun na nasa loob ng sinapupunan ng isang babae, mga kapatid. Pag ito'y inabort, ang umatake ang kaaway doon, sinisira niya ang image ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. So that child is created in the image of God. And so the devil is trying to attack the very idea that male and female should complement one another. There must be distinct and differentiation in their own unique ways. They are equal but not the same, male and female. They are not duplicates. They can't be transformed one into another because they both preserve something unique and takes the uniqueness of both to really show the image of God in this world. Kaya yon ang ginaatake ng kaaway, mga kapatid. He is trying to attack that image. So, ang bottom line yan, mga kapatid, yung pagkalikha ng Panginoon, pangatawanan natin kung saan tayo nalagay. God chose to love us. At ayon sa mga pag-aaral, kaya nagiging thinking ng mga ang daming term ngayon tungkol sa bagay na yan, transsexual, third sex, kung ano-ano man, mga kapatid. Mga bago yun no? Ang pinag-ugatan niya, yung mga naririnig ng baby, parang sila, sa kwentuhan sa loob ng bahay.
No, na natatanggap na nila sa kanilang inner thought na sila ay malambot, sila ay parang maganda, pambabae yun, lalaki sila. So kaya pag lumaki sila, sila raw ay nilakhang gano'n, nasa loob lamang ng katawan ng isang lalaki pero babae. So yun ay nagsimula pa sa kanilang kabataan, hindi ito nilikhahan sila ng Panginoon sa ganong bagay. Kaya dapat maging pirmi tayo. Kung tayo lalaki, lalaki tayo. Kung tayo babae, babae tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. We are protecting that image that is being attacked by the devil. Hallelujah. So go back to creation, ay makikita natin the way it's supposed to be. God loves the human race. God loves us. He loves us in freedom. At yung po mga kapatid, hindi sapilitan ang kanyang pagmamahal sa image na ito. No? Hindi sapilitan, talagang mahal tayo po ng ating Panginoon mga kapatid. So it means something mga kapatid na sinasabi ng Diyos na mahal niya tayo. No? He didn't have to love us. Hindi siya obligadong mahalin tayo, but still, He loves us. Hindi siya obligadong likhain tayo, pero nilikha niya tayo mga kapatid. Hindi siya obligado na makipag-fellowship sa atin, pero ginigusto niya makipag-fellowship sa atin dahil mahal tayo ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Hindi siya obligadong bigyan niya tayo ng Espiritu niya mga kapatid, pero pinipili niya because He loves us. Palakapan po natin ang ating Panginoon. There's no other explanation needed except God really choose to love us. Noong una mga kapatid, tayong makakilala sa Panginoon. Honestly, bawat isa dito, inisip natin kaligtasan no? Mabuti sa langit. Pero hindi nyo mapapansin mga kapatid, habang tumatagal ang relationship natin sa Panginoon, aware pa rin tayo sa langit, target pa rin natin yun. Pero more on, we love God. Why we do such things. No? Bakit natin ginagawang sumamba, umawit, iayos ang buhay, magpakalalaki at magpakababae at iayos ang ating mga ginagawa mga kapatid? Dahil mahal natin ang ating pong Panginoon. That love! Hallelujah mga kapatid! Na kung tayo po'y titigil lang mga kapatid sa ating mga ginagawa gaya ng Panginoon, madarama natin ang deeper love sa bawat isa, lalo na po ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Ganun ang gusto niya. Nung siya'y tumigil mga kapatid, mahal na mahal niya ang kanyang nilikha. At yun din ang gusto niya na mag-respond tayo mga kapatid sa pamamagitan ng busilak na pag-ibig. Palakpakan natin ang Diyos. He chose to love us. Pinili niyang mahalin tayo mga kapatid. Hallelujah. Amen. So God rested and is waiting for us to respond. Pangapat, grace. It is an indication of God's grace. God rested. No? Kung mapapansin natin mga kapatid, on the seventh day, He rested and He sanctified. Binasa natin kanina. He rested and He sanctified. He set it apart, a day of rest, a day of blessing. Well, it is the seventh day for human. No? Pansinin natin. Seventh day sa human mga kapatid, sa Panginoon, on the seventh day, He rested. Yung seventh day na yon, first day ng human yon. 1 day old tayo. Correct? Di ba? Ika-6 na araw nilikha ang tao. Pagdating na ika-7 araw, nagpahinga ang Diyos. 12 ika-7 araw, unang araw ng tao. No? 1 day old si Adam and Eve noong araw na yon mga kapatid. He created humans on the 6th day. On the 7th day, He rested. So from God's perspective, it is the end, but for the human perspective, it's only the beginning. No? Sakto na sa Panginoon yon, pero sa ika-7 araw, simula pa lamang ito mga kapatid ng panibagong simula. God's grace always gives before it requires. Ibinigay niya muna sa atin ang ating buhay, saka siya nagbibigay ng mga alituntunin paano natin pangangalagaan ang buhay na yon. This is the way God operates. When God started the human race, He didn't start with works. He didn't start with commitments. He didn't start with commandments. Di ba hindi kagaya ng unang araw na sa trabaho, magtrabaho na dyan, lahat ng pwede mong gawin. Pero ang Panginoon, yung unang araw natin, parang honeymoon, first day, rest nga ang Panginoon nun eh. Pinagmamasdan niya lang yung ginawa niya. Ha? He start them with a day off, with a rest. That is indication of the grace of God. No? Lahat ng ginawa niya ng unang 6 na araw, para sa iyo to, lahat yan, kompleto na mga kapatid.
It is like he started off with the honeymoon, a day of rest. Kaya ang sa Old Testament, mga kapatid, na nagsasabi, that speaks na sa isip ng mga tao, that Saturday is the end of the week, no? Sa Sabbath, no? When it comes to the New Testament, pansinin natin that Jesus Christ rise from the dead on the first day of the week. First day of the week, Sunday, nang mag-resurrect ang ating Panginoon. So ang New Testament, mga kapatid, is going back to the original creative purpose. The original creative purpose. From God's point of view, He works 6 days, and on the 7th day, He rests. Pero from the new covenant point of view, the week starts off with the resurrection power, a new beginning, a day of rest at the beginning. Isipin natin, ang akala ng maraming tao, ang linggo ang huling araw ng isang linggo. Pero yun ang unang araw sa resurrection ng ating Panginoon. It is a new beginning, a day of rest and the beginning. That is why we should think of Sunday as not the end of the week. Na huwag nating isipin na ito po ang Sunday, ang end of the week. Sunday is the beginning of the week. Sa worldly point of view, ang tawag dito, weekend. Happy weekend. No? Nung I came across to this note, mga kapatid, ay hindi na ako masyadong bumabati ng happy weekend ngayon. No, kung magkikita tayo sa linggo, pwede kitang batiin sa Biyernes at Sabado ng happy weekend. Dahil linggo, makita naman tayo Good Sunday, di ba? Kasi hindi weekend ang Sunday. For the Christian point of view, Sunday starts my week. Doon nagsisimula. Sunday is the first day. It is the day na makakarinig tayo ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Hindi ito yung last. It is the day I will receive grace from God. Grace for the whole week, mga kapatid. Pababaunan niya tayo para sa mga susunod na araw, mga kapatid. Hindi tayo yung iniisip natin na parang struggle tayo, sana makarating ako sa araw ng linggo. Pagod na pagod ako mula Lunes hanggang Sabado. Hindi po, mga kapatid, hindi nyo napapansin, pag dadating ng linggo, may kakaibang sigla tayo. Kahit anong puyat natin ng ilang araw na nakaraan, lalo na ng Sabado, mga kapatid. Iba ang pagdating ng linggo, mga kapatid. We don't struggle to get to Sunday to get grace. No? We start the week with the blessing of God, mga kapatid. We start the week with the anointing of God. We start the week with the peace of God. That's God's grace. Alam niya, mga kapatid, na sa mga susunod na araw, mula Lunes hanggang Sabado, may makakasalubong tayong pagsubok. Kaya ngayong linggo pa lang, pupunuin niya na tayo. No? Hallelujah. Hindi sa kaisipan, ang kaisipan kasing pangkaraniwan, lahat ng dumumi noong Lunes hanggang Sabado, lilinisin ng linggo. Hindi. Bibigyan niya tayo, no? Ng mga kapatid ng pag-asa, ng bao, ng promise, ng hope, new beginning, para magamit natin hanggang Sabado, para pagdating ng linggo, andito pa rin tayo. Palakpakan natin ang Diyos. Ito isang patunay, no? Na hindi talaga ang linggo po, mga kapatid, ay unang araw. Sa verse 131, balik tayo Genesis. And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the 6th day. Pansinin niya, mula sa day 1 hanggang day 6. And the evening and the morning was the 2nd day. And the evening and the morning was the 3rd day. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-3 araw. Laging ganon, mga kapatid. We think, kasi ang isip natin, ang isang araw, nagsisimula sa umaga, natatapos sa gabi. Yun ang iniisip natin At yun ang pangkaraniwan. Sa traditional Jewish calendar, the day starts at sundown. Hapon. Nagsisimula. So, ang Old Testament Sabbath, we think of Saturday. Actually, it starts with Friday night. Kaya may katwiran yung iba, thanks God, it's Friday. Pero hindi nila alam yon, no? Actually, it starts Friday night. So, Friday night is the Sabbath meal. Pagkatapos, diretso all day hanggang Sabado, mga kapatid, na madaling araw. Pagkatapos, tapos na ang Sabado. Sa original, traditional Jewish calendar. No? Sa Old Testament, Sabbath, ay makikita natin, mga kapatid,
It is not our Saturday, it is Friday night Saturday. So, to set following this pattern, mga kapatid, ganun ang sinabi sa Genesis, at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. So, sa tingin niyo ba, ang Diyos ang sumunod sa Jewish calendar? Pero sa tingin ko, ang Jewish calendar ang sumunod sa Panginoon. Huh? So what days he says, mga kapatid? The evening and the morning make the first day. The evening and the morning makes the 6 days, mga kapatid. So, ang Diyos ay nagsasabi sa kanyang mga plano, the day doesn't end with night. The day ends with a new beginning. Bagong pag-asa. Huh? With God, there's always an opportunity for a new beginning, mga kapatid. There will always an opportunity for a sunrise. Hallelujah. Sa paningin ng mga tao sa sanlibutan, mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon ay parang isang pagsaklob ng dilim ng gabi na nahahatulan ng mga tao. Pero sa atin po, mga kapatid, ito isang bagong umaga ng bagong pag-asa. Baliktad po ang pangunawa ng sanlibutan sa ating pong pangunawa. It would be a new beginning. The day doesn't end with night. The day ends with a fresh promise from God, a bright and new beginning. At kaugnay nito ang sinasabi sa Psalms 30, that weeping may endure for the night, but joy cometh in the morning. Hallelujah! Dadanas tayo ng pagsubok, mga kapatid. Magsisimula ang araw, kakaharap natin, pero may sinisiguro ng Diyos, may bagong umaga sa ating buhay. Hindi matatapos ang araw, may solusyon na ang Diyos. Hindi tayo talunan, nagsisimula pa lamang, mga kapatid. Laging may pag-asa po ang ating Panginoon. Hallelujah. If we are going into a trial, mga kapatid, we should not look at it na parang matatapos sa struggling, mga kapatid, ang bawat araw. Dapat tingnan natin ito na matatapos ito sa bagong pag-asa. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Di ba? Natatapos ang araw sa umaga. Sa bagong pag-asa. Nakaranas ka ng hapdi ng buhay, pero paggising mo, fresh. No? Sa tulog kasi iba yon. Pero yung pagsukat ng isang araw, mga kapatid, hallelujah, it bringeth forth hope. It bringeth forth promises. Hallelujah. Kaya, from the beginning, mga kapatid, ang Diyos ay mayroong napakagandang plano sa bawat isa sa atin at yun lamang ang inaatake ng kaaway, mga kapatid. Dinaya niya si Adan at si Eva, mga kapatid, at patuloy niyang dinadaya ang ating pong sanlibutan ito. But God's plan haven't changed. Hindi nababago ang plano ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At kasi ang diablo po, mga kapatid, ang akala niya siya ang may control. Hindi po, mga kapatid, siya ay nambablap lamang. He had no authority, he had no power. God is still free to do what He wills. Kung anong gusto niyang gawin, mga kapatid, God does do what He wants to do, mga kapatid. Ikikumpara natin ang diablo para sa asong napakabagsik. Yung asong nakatali, na hindi ka makalapit dahil napakabangis. Pero hindi natin alam, pag nahigit niya na yung galyos, mga kapatid, hanggang doon lang siya. Wala siya, hindi siya makakagat. Nananakot lang, pero minsan takot tayo, ang bagsik ng aso. Pero hanggang pag nahila niya na yung chain, wala. Puro ambalang, mga kapatid, ganon ang ginagawa ng diablo because God is still in control. God rested, kita niyan lahat, mga kapatid. Pinaubaya niya yung freedom, joy, love, ang grace, mga kapatid. No? Hallelujah. Kaya kung tayo po, mga kapatid, ay parang nasa isang situation that we are being attacked by the devil, ini-encourage ko ang bawat isa, mga kapatid, punong-puno ng kabutihan ng plano ng Diyos sa ating buhay. No? Punong-puno ng promise ang laging bagong umaga. Hindi yun ang katapusan ng isang araw, mga kapatid, ang kabiguan, kundi ang pag-asa sa bawat isa sa atin, mga kapatid. When you made that consecration sa altar, nanalangin tayo, mga kapatid,
but it seems nothing have changed, God is still here. God still controls the plan. Alam niya pa rin kung anong mabuti sa atin, mga kapatid. Patuloy pa rin siyang gumagawa. Patuloy pa rin siyang gagamit sa bawat isa sa atin. Patuloy niyang gagamitin ng iglesyang ito, mga kapatid. Hindi tayo dapat mag-give up. Hallelujah. Just step back, relax, mag-rest tayo, tingnan natin ang kabutihan ng Panginoon at iba't ibang bagay na mararamdaman natin, mga kapatid. God's love, God's grace is still real. Totoo po ang mga bagay na yan, mga kapatid. Hallelujah. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, hallelujah. So yun po ang message ng God rested. Hallelujah. Ipinakita niya, mga kapatid, during those days of creation, ang plano at mabuting plano niya sa bawat isa sa atin, mga kapatid, ang pagpapatunay niya that He can do anything He wants. At ito ay perfect, mga kapatid. Ang pagpapatunay ng joy na kanyang nadama, na pwede rin nating maramdaman, ang pag-ibig na kanyang nadama, na pwede rin nating ma-reciprocate ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ang biyaya na ibinuhos niya sa bawat isa sa atin, mga kapatid, that we can still enjoy those grace ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So, isang bagay ito, mga kapatid, that since this January, patuloy pa rin, marami na tayong ginawang planning session, commitment services, mga kapatid. Makipag-usap pa rin tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Time to recommit everything sa ating pong Diyos, sa church leadership, na patuloy po tayong humawak sa vision, sa ating mga pangarap, sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. In this simple creation story, God show what kind of God He is. Ipinakita po ng ating Diyos what kind of plan He has for us. At ito'y plano noong pinakauna pa at hindi nagbabago hanggang sa ating pong panahon. God's grace is just as real it was on the day of creation. Hallelujah. You are part of this plan. Lahat tayo ay kabilang sa dakilang plano na yun ng ating Panginoon. At very vital ang ating po, mga kapatid, na ginagampanan sa planong iyan ng ating Panginoon. Maring ang ilang mga bagay, sin, ang ating kaaway, i-distort ang mga plano natin, mga kapatid, sa ating mga sarili. Pero hindi pa yun ang katapusan. God is capable of finishing of whatever He needs to finish. He who start a good work in you, no? Patuloy niya pong gagawin yon, mga kapatid. Yun ang ating asahan. It is a day of new beginning. Hallelujah. Pwede pong kausapin natin ang Diyos, mga kapatid. Let's close our eyes. Hallelujah. We have all the freedom. Hallelujah. Kailanman ay hindi tayo pipilitin ng ating Panginoon sapagkat hindi siya napilitan lang na tayo likhain. Hindi siya napilitan lang na tayo mahalin. Mahal po tayo ng ating Diyos. Hallelujah. Amen. So ipahinga natin yung ating espiritu. No? Contemplate on the goodness of God sa ating buhay. Damahin natin yung inner joy hanggang maramdaman din natin ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. At ating pong ma-appreciate ang grace. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Kung tayo po ay nasa gitna ng gabi ng ating araw, ilang oras na lamang ay may bagong umaga at bagong pag-asa ang bawat araw natin. Hallelujah. That will always be the routine. Hallelujah. We will end in a new beginning. Hallelujah. Praise the Lord. His strength is perfect. Oh, hallelujah, hallelujah. God rested. Pinagmasdan niya ang kanyang mga nilikha. Kaya kung ang ating mga espiritu sa mga oras na ito ay ang ating spiritual eyes ay ating pong imulat doon sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay. The perfect plan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.